Joshua, kamusta na ang ginagawang search and rescue operation dyan? At kamusta na ang mga rescue units na naririyan? Yes, Bernard, patuloy ang sinasalawang search, rescue, and retrieval sa pangunguna ng Bureau of Fire Protection dito sa Angeles City, Pampanga, na kung saan ay bumuo ang isang 9-story building madaling araw kahapon. At sa tanong na kamusta ang ating mga kasamang rescue unit, ay ginagawa ang lahat ng paraan para makita at kung paano pa makakatulong kung may buhay pa sa mga manggagawa o construction workers sa nasabing collapsed building. Maagang nagtungo sa Angeles City, Pampanga ang UNTV News and Rescue Team matapos mapaulat ang pagguho ng isang ginagawang gusali kahapon dito sa Barangay Balibago. Kaagad nagbigay ng augmentation at standby medical assistance ang grupo sa nagpapatuloy na rescue operations. Pagsapit ng tanghali, mayroon nang naka-standby na responders mula sa UNTV News and Rescue sa lugar upang tumulong sakaling may mga pasyenteng kailangang agad na mabigyan ng medical attention at madala sa ospital. Bilang bahagi ng standard operating procedure sa malalaking insidente kagaya nito, dumaan muna ang UNTV News and Rescue Team sa Incident Command Post o ICP para sa tinatawag na check-in manifesto bago pinayagang makapasok sa operational area. Sir, punta lang po kami sa command post, mag-check-in po. Dalawa lang daw. Dalawa lang yun po sa amin. Magandang umaga po. From UNTV po, mag-check-in po kami. Anong role nila? Ano po, as medic, standby. Pwede rin po kami mag-transport. Sa ilalim ng Incident Command System, mahalaga ang maayos na koordinasyon ng bawat rescue team at augmenting units mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Gayon din sa Disaster Risk Reduction Management Office o DRRMO at rescue organizations upang maging organisado at ligtas ang operasyon sa Ground Zero. Kabilang sa proseso ang pagre-rehistro ng responders, pagtalaga ng assignments and monitoring ng manpower, at pagbibigay ng operational briefing bago tuluyang makisabak sa rescue operations. Matapos sumailalim sa lahat ng ito, pinayagan na ang UNTV News and Rescue Team na makapasok sa Ground Zero. Sa loob ng pinangyarihan na aksidente, round the clock na nagantabay ang grupo sa ginagawang operasyon. Bandang 1:00 ng madaling araw kanina nang ilabas ang isa sa mga biktima. 24/7 nagpapatupad ng standby medical operations ang UNTV News and Rescue bilang kahandaan sa anumang emergency na maaaring mangyari habang nagpapatuloy ang operasyon sa lugar. Kanina, pansamantalang tinigil ang rescue and retrieval operations, ngunit patuloy ang mga ginagawang hakbang para ma-detect kung may mga naiwan pang buhay sa ilalim ng guho. But we are conducting thermal scanning for signs of life dun sa ating 4 quadrants, yung 1, 2, 3, and 4, to make sure po talaga na kung sakasakaling meron pa tayong signs of life ay mapuntahan pa natin. Pag may nakita pa tayong buhay ulit, we will continue our rescue operation. Bernard, para sa latest na data sa ginagawang operation dito sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga, as of 5 p.m. May 2023, number of victims ay 47, number of rescued ay 26, number of missing ay 17, at 4 na ang may salang patay. Bernard. Joshua, yun nga sana ang kukumustahin natin dun sa perspektibo ba ng isang rescuer, paano mo maidi-describe gaano kahirap yung pag-responde sa mga kagaya niya na isang tinuturing na pancake collapse structure? Yes, Bernard, sa tanong mo, mahirap at delikado dahil sa ganitong nangyari collapse ay hindi lang po na 1 story o 2 story. Ang pinag-uusapan natin dito ay 9-story building. So maraming mga bakal, mga semento, ang maaaring mga debris na nakatagaan sa mga posible sana
ng mga maiiniligtas pa ng mga kasama nating mga rescue unit. At sa bawat galaw na ginagawa ng mga rescue unit natin doon sa ground zero, ay talagang maingat sila. Kung may mga nakikita po tayong mga video, talagang hindi bara-bara. Umpisahan po natin doon sa unti-unting pagtatanggal ng mga kaunting mga bloke, ng mga bakal. Talagang yun ang ginagawa para maiwasan na kapag yung isang tensyon doon sa bahagi ng mga debris, may mag-trigger lang doon, Bernard, from doon sa ginagawang operation ng mga kasama natin mga rescue group, rescue unit, ay posibleng mataganan totally lahat ng mga possible ng mga survivors ng mga construction workers, Bernard. Maaari mo bang ikwento sa amin, Joshua, paano ba yung sistema na ginagawa dyan sa search and rescue operation? Ano yung tasking ng bawat rescuers? Kasi nabanggit mo, kayo kasi nakatoka kayo sa standby medical at transport. Paano ba ang tasking dyan at meron ba yung shifting na schedule yung mga responders? 24/7 yung schedule nila eh. Yes, Bernard, sa search and rescue na ginagawa sa panguna po ng Angeles City, DRRMO dito sa nangyaring collapse building, dahil talagang ina-assess muna. So, dahil kahapon, pagdating ng first team natin dito sa lugar, ay nakita natin yung talagang pag-uusisa ng mga unang re-responded dun sa collapse building. Dahil istrikto na ina-assess muna kung paano ang gagawing search and rescue dahil hindi biro ang nangyaring insidente dito sa Angeles City, Pampanga. At yung shifting na ginagawa, hindi lang po ang UNTD and Rescue, may iba't ibang mga agency kagaya ng Philippine Red Cross. At nakita natin sa mga social media, may iba't ibang mga LGU na pupunta ng mga specialized unit. Ang sistema na ginagawa natin pagka may mga ganito ay may tinatawag tayong incident command system na kung saan lahat ng gusto na po pwedeng makatulong ay talagang nagre-report muna tayo para ma-maximize lahat ng mga manpower at resources. At yun, nag-schedule, hindi tayo nagbibigay ng schedule at kung saan po tayo i-assign. Yan po ay pangunahan kung sino po ang nanguna. Dito po kasi nanguna po ay ang Bureau of Fire Protection, katuwang ang iba't ibang mga rescue unit. Joshua, habang tumatagal, lumiliit yung chance ng survival. May natutukoy pa ba na signs of life sa mga natrap? Bernard, habang tumatagal talagang bumababa yung posibilidad. Pero kapapasok lamang po ng balita from Bureau of Fire Protection doon sa ginawang thermal scanning kaninang tanghali, ay may nakita po silang signs of life. Kaya pagka kita po nung mga rescue unit natin kanina doon sa signs of life, ay talagang nag-report agad ang mga kasama po natin sa BFP na ipagpatuloy ang search and rescue dito sa nangyaring collapse building dito sa Pampanga. Binanggit ba, Joshua, nabanggit ba ng BFP kung ilan, natukoy ba nila kung ilan pa yung merong signs of life o yung posibilidad na buhay pa among doon sa mga natrap? Tinanong natin yung Bernard kanina, pero ayon sa BFP ay hindi pa nila matukoy dahil doon po sa ginagawa nilang thermal scanning ay talagang mahirap na ma-detect kung ilan pa yung buhay doon po sa mga magagawa natin na natrap dito sa isang lusan. Pero isa po sa binanggit ng mga BFP dahil natuwa sila at tayo rin dahil may nakita po tayo o may narinig po tayo na signs of life dahil sa ginawang thermal scanning. Kaya patuloy ang gagawing search and rescue ng mga kasama po natin na rescue unit. Ngunit doon nakikita natin kung paano talagang tinitingnan ng mga rescuer kung paano ang pag-responde dahil talagang maingat kung saan sila papasok. Kasi ang tinitingnan natin dito ay hindi yung safety lamang ng mga posibleng mga survivor ng mga manggagawa, kundi priority, 100% na priority
ay ang kapakanan ng mga rescuer natin, Bernard. Sa ngayon ba, Josva, mano-mano pa rin ang ginagawang pag-rescue at hindi pa rin ba pwedeng gumamit ng mga makinarya o heavy equipment? Sa ngayon, Bernard, isa po yun sa dapat na maintindihan din ng ating mga kababayan sa social media dahil may nakikita po tayo na mga kumbaga pangbabas sa ginagawa ng ating mga rescue unit dahil doon sa ginagawang mano-mano. Dahil isa po yun talaga na dapat na magawa dahil sa nangyaring collapse building dito dahil hindi biro, dahil doon sa posibilidad na may mag-trigger lamang na konting vibration na isang bakal lamang ang magalaw, matanggal, na walang ginagawang assessment, ay talagang pati yung mga rescuer natin ay madadamay dito sa ginagawa ng rescue operation. Alright, maraming salamat, Joshua Antonio, live mula sa Angeles City sa Pampanga.